Good day everyone. I am Giselle Cipiang and today I will be discussing about the organizational climate and culture towards empowerment and social gender equality and justice. So, what is organizational climate? Organizational climate refers to the atmosphere or environment within an organization created by the attitudes, behaviors, and values of the employees and management. It can describe the overall mood or vibe of the workplace, which can greatly impact employee motivation, job satisfaction, and productivity. Leadership style, communication patterns, work-life balance, employee recognition, and organizational policies often influence organizational climate. It can be positive or negative and can significantly impact the success of the organization as a whole. So, dito sa organizational climate, when we say organizational climate, it refers to the overall experience and atmosphere sa isang organization based on sa feelings, perspective, and reaction ng mga employees sa kanilang work and environment. Ito ay naglalarawan on how culture and management helps or interfere sa isang organization sa pagbuo ng magandang karanasan para sa mga employees nito sa isang kumpanya. So, ang isang leader na nagbibigay importance sa participation, inspiration, and open communication ng kanyang employees ay maaaring bumuo ng isang positive climate. Ang communication patterns describes the behavior of information throughout the organization. Ang malinaw, bukas, at mahusay na pamamahagi ng information ay nagbibigay contribution sa isang positive experience ng mga employee. Ang work-life balance naman o the balance between sa work and personal life ng employee ay maaaring mapabuti ang moral at happiness ng mga empleyado. Ang employee recognition ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga employees na maaaring magdulot ng mas mataas na level ng happiness sa workplace. Ang mga rules sa organization tulad ng mga patakaran sa performance, benefits at iba pa ay maaaring magkaroon ng malalim na influence sa organizational climate. And so, let's proceed sa mga different types of organizational climate. People-oriented climate. A people-oriented climate is a type of organizational climate that prioritizes the well-being, satisfaction, and development of employees. Employees are considered valuable assets to the organization in this climate. So, decision and policies consider their needs. Ang people-oriented climate describes an organization kung saan ang attention and focus ay nakalaan sa needs, feelings, and well-being ng mga employees. Sa ganitong climate, ang leadership ay nagpro-promote ng pagpapahalaga sa individual lives at kakayahan ng bawat empleyado. So, this usually includes a leadership style na nagbibigay diin sa participation, support, at pagsasalang-alang sa pangangailangan ng bawat members ng isang organization. Ang open communication at pagkakaroon ng malasakit sa kalagayan ng bawat isa ay bahagi rin ng people-oriented climate. So, sa ganitong climate, ang organization ay maaaring magtagumpay sa pagpapabuti ng employee satisfaction, motivation, at retention dahil sa malasakit sa kapakanan ng mga tao sa loob ng isang organisasyon. So, for example, si Jamir, employee siya ni Adam. So, si Jamir ay nag-aalala dahil meron siyang personal problem. And dahil dito, ay nahihirapan siyang mag-focus sa kanyang trabaho. So, si Adam, nagtatag siya ng isang support system para matulungan si Jamir sa kanyang problema. And ang support system na ito ay isang libreng consultation sa isang HR representative para mapag-usapan ang kinakaharap na problema ni Jamir. Bibigyan si Jamir ni Adam ng flexibility sa kanyang working hours at ina-encourage si Jamir na magkaroon ng open communication para matulungan siya at magkaroon ng work-life balance. Rule-oriented climate.
This type of climate is often found in organizations that highly value efficiency and consistency. Rules and procedures are implemented to ensure that tasks are completed consistently and predictably, with minimal errors or variations. Ang rule-oriented climate naman ay tumutukoy sa isang organization where most of the decisions and actions of the employees ay nakabase sa mga rules, regular process, at sa ganitong climate, ang pangunahing layunin ay ang pagsunod sa mga tinakdang principles and fundamentals. This gives an emphasis sa discipline, organization, and efficiency. Ang mga policy and process ay mahalaga at nagbibigay ng structured aspect sa isang workplace. For example, sa kumpanyang tinatrabaho ni Noreen, naghahanda sila para sa isang mahalagang presentation sa client nila. So, ang bawat unit o department ay sumusunod sa isang malinaw na set of process para sa paghahanda ng presentation. Mayroong set na mga patakaran na nagsasaad ng mga hakbang na kailangang sundin mula sa pagbuo ng concept hanggang sa pagsusuri bago ito isubmit sa kanilang client. Innovation-oriented climate. In an innovation-oriented climate, employees can explore new ideas and experiment with new approaches without fear of punishment or retribution. They're encouraged to take risks, test new concepts, and learn from mistakes. Ang innovation-oriented climate describes an organization na nagbibigay halaga at nagpro-promote sa pag-unlad at pagpapalabas ng mga bagong ideas and concept. Sa ganitong climate, nag-aim ito na maging creative, open for change, and offers a support sa mga employees na nais magambag ng mga bagong ideya. So dito sa innovation-oriented climate, pinapayagan ng malayang pagpapahayag ng ideas and opinions ng mga employees. And ini-encourage ang pagiging risk-taker at hindi kinakatakutan ng pagkakamali. Binibigyan din ng organization ng mga resources tulad ng time and budget. Ang mga projects dito ay may layuning mag-succeed ang mga bagong ideya sa kanilang organization. And last ay ini-encourage ang pagtutulungan ng mga employees mula sa iba't ibang unit o department upang mas mapalakas ang analysis and development of ideas sa organization. So for example, si Aiza ay may isang kumpanya ng mga smartphones. And want ni Aiza na mapanatili ang kanilang pangungunahan sa market. So ang kumpanya ni Aiza ay nagtatag ng isang innovation lab kung saan ang mga employees niya ay hinahayaang maglaan ng time to experiment and develop new ideas. Mayroong regular na session ng brainstorming ang mga employees ni Aiza para mapagsama yung mga different and unique ideas nila mula sa iba't ibang department. Ang mga ideas that are proven innovative ay binibigyan ng support to implement. Goal-oriented climate. The goal-oriented climate is a type of organizational climate focused on achieving specific objectives. In this climate, the organization sets clear, measurable goals for its employees and works together to achieve them. A sense of urgency, accountability, and teamwork characterize this type of climate. Ang goal-oriented climate ay naglalarawan ng isang organization where their primary focus ay ang pagtatagumpay ng kanilang target and purpose. Sa ganitong climate, each member of the climate ay may malinaw na pangunawa sa mga layunin ng company na nakafocus sa kanilang roles upang makatulong sa pag-abot ng mga ito. Ang organization sa goal-oriented climate ay may malinaw at may paliwanag na mga layunin at may regular system to review the performance of the employees upang matiyak na ang bawat members ng organization ay binibigay yung best para makamit ang purpose ng organization nila. So, ang goal-oriented climate ay nagpapakita ng isang organization that has specific goals and every members works together to achieve them. So, for example, si Cornell ay may isang cosmetics company na nagdanais ma-achieve yung goal na maging nangungunang supplier and most used cosmetic sa loob ng 5 taon. So, ang company ni Cornell lay out a clear plan para sa development ng kanilang products. Ang mga regular na review of Cornell's employees' performance ay isinasagawa upang maisiguro na ang bawat miyembro ay ginagawang kanilang best para sa tagumpay ng company ni Cornell.
What is organizational culture? Organizational culture or company culture is defined as the shared beliefs, values, attitudes, and practices that characterize an organization. It's the personality of your company and it plays a large part in your employees' overall satisfaction. Organizational culture influences the success of your company, directly affecting the sort of candidates you attract and the employees you hold onto. Ang organizational culture ay tumutukoy sa mga combination of beliefs, importance, attitude, tradition, and management na bumubuo ng isang specific na atmosphere or climate sa loob ng isang organization. Ito ay naglalarawan on how members unites in an organization and kung paano ipinapahayag ang kanilang identity at kung paano tinutugma ang kanilang mga purpose or goals and actions sa pangkalahatan. Ang organizational culture ay maaaring maging visible. However, may mga part ito na maaaring hindi agad napagtutuunan ng pansin. A deep understanding sa organizational culture is important dahil ito ay nagbibigay gabay on how the members of the organization take actions and how relationship helping each other long success of a company. Clan culture. A clan culture is people focused in the sense that the company feels family-like. This is a highly collaborative work environment where every individual is valued and communication is a top priority. Ang clan culture ay nagbibigay ng emphasis sa pagkakaroon ng isang malapit at familiar na ugnayan sa loob ng organization. Sa ganitong uri ng kultura, ang trabaho ay madalas na nakatuon sa mga personal relationship ng employees. Ang mga members ng organization ay maring pakiramdam na sila ay bahagi ng isang malaking pamilya at ang pagkakaroon ng suporta at ugnayan ay mahalaga. Ang clan culture ay isang samahan na konektado at nagtutulungan, kung saan ang mga relasyon at personal na ugnayan ay naglalarawan ng buhay sa loob ng organization. For example, ang company ni Vongs ay kilala dahil sa kahusayan at malasakit ni Vongs sa bawat employee ng kanyang company. So, ang company ni Vongs ay nagkakaroon ng mga regular na social events tulad ng team building activities at monthly recognition ceremonies. Ang company ni Vongs ay kilala sa pagbuo ng malapit na relasyon sa kanyang mga employees at ang mga bagong employee ay binibigyan ni Vongs ng mentors upang matulungan silang masanay sa culture ng kanyang company. Advocacy culture. Advocacy culture are rooted in innovation and adaptability, allows individuals to share ideas and encourages the company to take risks. Advocacy culture value individuality in the sense that employees are encouraged to think creatively and bring their ideas to the table. Ang advocacy culture ay itinuturing ang kakayahan sa pag-take ng action, kakaibang ideas at pag-aaksaya ng mga opportunities. Sa ganitong uri ng culture, ang organization ay malikhain, malaya sa mga limitasyon ng traditional na infrastructure at handang mag-attempt ng mga bagong ideas and projects. For example, may isang kumpanya si Jamela sa industry ng skincare and lagi naghahanap ng mga paraan si Jamela sa kanyang employees para mapabuti ang mga produkto at serbisyo sa company Jamela. Ang kumpanya ni Jamela ay naglaan ng oras para sa Innovation Day kung saan ang lahat ng empleyado niya ay ini-encourage na magbigay ng mga ideas para sa mga bagong products. Mayroong mga dedicated na space para sa creative thinking at mga brainstorming sessions ng mga employees. Si Jamela ay nagbibigay ng pondo at suporta sa mga proyektong ito kahit na may mataas na panganib at binibigyan ng halaga ang mga individual na nagtatangka magtrabaho sa mga bagong ideya na ito. Market culture focuses on financial success and how each employee contributes to revenue. A market culture stresses the importance of meeting quotas, reaching targets, and getting results. Ang market culture ay isang uri ng organizational culture na naglalagay ng kahalagahan sa mga resulta, kompetisyon at pagiging market-oriented. Sa ganitong kultura, ang kumpanya ay nakatuon sa pag-ambag sa pang-ekonomiyang mga layunin at pag-unlad ng merkado. For example, may kumpanya si Mahan sa industriya ng retail na laging nag-ambisyon na maging nangungunang provider ng mga produkto sa Sultan Mastura. Ang kampanya ni Mahan ay nagtaguyod ng
malupit na kompetisyon sa market. Ang mga empleyado ni Ma na inaasahan niyang maglaan ng mataas na antas ng kahusayan sa customer service at pagtutuon sa pangangailangan ng kanilang mga customer. Ang mga regular na pagsusuri ng merkado at consumer trends ay isinasagawa ni Mahan upang mapanatili ang kanilang pagiging update sa mga pangangailangan at kagustuhan ng merkado. Hierarchy culture emphasizes career paths and provides clear managerial processes. Companies with hierarchy cultures adhere to the traditional corporate structure. These are companies focused on internal organization by way of a clear chain of command and multiple management tiers that separate employees and leadership. Ang hierarchy culture ay isang uri ng organizational culture kung saan ang kahalagahan ay ibinibigay sa structure ng power at kaharian sa loob ng organization. Sa ganitong uri ng kultura, may malinaw na pagkakasunod-sunod ng kapangyarihan mula sa mga matataas na antas ng pamunuan pababa sa mga empleyado sa mas mababang antas. For example, may isang malaking kumpanya si Yasser sa industriya ng manufacturing na may mahigpit na estruktura ng kapangyarihan. Ang kumpanya ni Yasser ay mayroong malinaw na hierarchy kung saan ang mga decision ay ginagawa ng mga matataas na antas ng pamunuan at initransmit pababa sa mga mas mababang antas. Ang mga empleyado ni Yasser ay nakatuon sa pagsunod sa mga itinakda at mga promotion at pag-unlad sa karera ay nakasalalay sa kung gaano kahusay ang isang employee sa pagsunod sa sistema ng hierarchy. Social, gender equality and justice issues in the workplace. Workplaces often face various social and gender equality and justice issues that can impact employees' organizational dynamics. Some common issues include gender pay gap. Disparities in pay between men and women for similar roles persist in many workplaces, reflecting broader societal inequalities. So dito syempre self-explanatory na rin ito, and this shows gender biases dahil pagdating sa mga babae ay maliit lang ang mga sahod na kanilang natatanggap kaysa sa mga lalaki kahit parehas lang sila ng trabaho sa isang workplace. Gender stereotypes. Stereotypes about the roles and capabilities of men and women can affect hiring decision, promotion, and overall career advancement opportunities. Ang gender stereotypes sa workplace ay mga umiiral na paniniwala o kaisipan tungkol sa mga tungkulin, kakayahan at katangian ng mga individual batay sa kanilang kasarian. Pwede itong maranasan ng mga babae, lalaki o lalong-lalo na ng mga LGBTQ. Ito ay maaaring magdulot ng hindi patas na pagtrato o diskriminasyon sa mga trabaho o larangan batay lamang sa kasarian ng isang tao. Sexual harassment, inappropriate behavior, comments, or actions based on gender can create hostile work environments affecting employees' well-being and hindering career growth. Ang sexual harassment sa workplace ay isang anyo ng hindi tamang kilos o pambabastos na may kaugnayan sa kasarian na maaring magganap sa trabaho o kapaligiran ng opisina. Ito ay isang uri ng diskriminasyon at paglabag sa karapatan ng isang tao sa isang ligtas at maayos na trabaho. Ang sexual harassment ay labag sa batas sa maraming bansa at mayroong mga patakaran at pamamaraan na itinakda ng maraming organisasyon upang labanan ito. Ang mga biktima ng sexual harassment ay karaniwang ini-encourage na ireklamo ang insidente sa kanilang employer o Human Resources Department at maaaring humingi ng tulong sa mga lehitimong ahensya o organisasyon na nagtatanggol sa karapatan ng manggagawa. Ang layunin ay hindi lamang protektahan ng mga biktima, kung hindi pati na rin pigilan ang mga hindi tamang kilos na may kaugnayan sa kasarian sa workplace. Lack of diversity and inclusion. Limited representations of certain genders or social group in the workplace can lead to exclusion, limited perspectives, and unequal opportunities. Ang lack of diversity and inclusion sa gender sa workplace ay naglalarawan ng kawalan ng humility o pagkakaiba-iba at kakulangan sa pagpapahalaga at pagsama-sama ng iba't ibang kasarian sa isang trabaho o organization. Ang ganitong situation ay maaaring magdulot ng iba't ibang issue na nakakatulong sa hindi makatarungan at hindi masigla na trabaho.
Upang malabanan ang lack of diversity and inclusion, ang mga organization ay maaaring maglaan ng mga programa at patakaran na nagtataguyod ng equality, equity at paggalang sa bawat miyembro ng kanilang workforce. Ang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba at pagpapahayag ng pantay-pantay na pagkikilala sa bawat kasarian ay mahalaga sa pagbuo ng isang mas maligaya, masigla at produktibong workplace. So that would be all and thank you.